Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo magbabalik ulit mga babae, no? At eto na nga, mission ng Chinese Navy na bisto. US Coast Guard binulabog ang dalawang barko ng China sa South China Sea. Alamin natin yan at pag-uusapan mula sa channel ni PHTV. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni PHTV, nandiyan sa baba ang full video link. I-click nyo lang po at subscribe natin at supportahan ang kanyang mga video uploads. At kung kayo naman ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so ating pag-usapan mga kababayan, no? Paano nga ba nabisto, no? Itong mga mission ng Chinese Navy, no? Diyan po sa South China Sea. Huwag na natin patagalin ito. Umpisa na natin. Let's go! Iniulat na magkasama umanong binabantayan ngayon ng mga barko ng Philippine Coast Guard at isang US Coast Guard cutter ang West Philippine Sea upang protektahan ang teritoryo ng bansa laban sa mga ginagawang pangangamkam ng China. Ito ay matapos sinabi ng Estados Unidos sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono ng Defense Chief ng bansa sa counterpart nito sa Manila na muli nilang pagtitibayin ang kanilang commitment na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pag-atake sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty. Tumawag ang Defense Secretary ng Estados Unidos na si Lloyd Austin kay Department of National Defense Secretary noong nakarang araw matapos kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang presensya ng hindi bababa sa 50 Chinese vessel sa paligid ng Ayungin at Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Inulit ni Secretary Austin na mananatiling matatag ang commitment ng Estados Unidos at ang isang armadong pag-atake sa sandatahang lakas ng Pilipinas, aircraft o anumang public vessel kasama na ang Coast Guard saan man sa West Philippine Sea ay mag-aaktiba sa mutual defense commitment ng dalawang bansa. So ito yung sinasabi natin mga kababayan, no, na kung saan yung commitment po ng Amerika sa Pilipinas ganun pa rin, no? Hindi po kagaya ng sinasabi nila na kung saan pagka nagkagulo nga daw po, no, diyan sa West Philippine Sea, no, hindi tayo tutulungan ng Amerika. Okay? So ang issue kasi natin dito at pinag-uusapan natin dito is yung Mutual Defense Treaty. Ano nga po ba nilalaan ng nakasulat, no, sa Mutual Defense Treaty? Pagka no meron ng mga casualties, no, meron ng pag-atake, di ba, na gagamit ng mga armas, no, doon sa Mutual Defense Treaty, maa-activate po 'yon, no. So kaya makikita natin dito ang ginagamit po ng Chinese, no, Chinese Coast Guard, water cannon po, no, di ba? So medyo safe sila ron, no. Matatalino talaga itong mga Chinese, diba? Walang armed attack silang ginagamit, no? Ang ginagamit nila, water cannon, mga kababayan. Okay, so tuloy natin. Iginiit naman ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay matapang na ipapatupad ang mandato nito na protektahan ang territorial integrity, soberanya at mga sovereign rights ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of National Defense ng Pilipinas na pareho umanong sumang-ayon si Austin na mas palawakin pa ang kooperasyon ng Washington at Manila, lalong-lalo na tungkol sa depensa. Binigyang din ng dalawang defense secretary ang kahalagahan ng pagpapanatili ng isang malakas na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang patuloy ang pagkakaroon ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Ang parehong commitment ay ipinahayag din ni US Chief of Naval Operations Admiral Michael Gilday kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General sa isang ginawang pagpupulong sa Camp Aguinaldo.
Ibinunyag ni Gilday na patuloy umano ang mga pag-uusap tungkol sa pagsasagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea at ang mga naturang pagpapatrolya ay isasagawa sa ilalim ng direktiba ng gobyerno ng Pilipinas. Idinagdag na nasabing top US Navy official na sina Secretary Austin at Pangulong Marcos ay nagpulong tungkol sa mga binabalak na combined maritime activity. Ngayon ay nasa planning stage na umano ang parehong bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinaras umano ng Philippine Coast Guard ay isang Chinese fishing vessel sa Ayungin Shoal matapos itong tumangging umalis at sinabi na iligal at labag sa batas ang presensya ng mga Chinese sa lugar. Yun yung maganda, di ba? Dapat talaga yung mga illegal na Chinese fishing vessel na yan, no? Sinisita o pinapaalis natin, no? Diyan sa West Philippine Sea. At the same time kasi, no, delikado baka mamaya, kagaya niya, mga, ano pala yan, mga Chinese militia vessel pala yung mga yan, no? So, dapat talaga yung mga yan, pinapaalis at pinabantayan talaga natin yung teritoryo natin, di ba? Iginiit rin ng Philippine Coast Guard na pagmamay-ari ng Pilipinas ang Ayungin Shoal habang binatikos nito ang komunistang bansa dahil sa patuloy na pagpaliwala sa legal na pag-aangkin ng Manila sa nasabing lugar na kung saan ay bahagi ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ng Philippine Coast Guard na patuloy na binabaliwala ng China ang legal na pag-aangkin ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito sa Ayungin Shoal habang patuloy ding iginigiit ng Beijing na pagmamay-ari nila ang lugar. Sinabi ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea sa isang public briefing na hindi umano tayo nakikipagkompetensya sa China at ang lugar ay hindi pinagtatalunan as far as the Philippine government is concerned. Noong mga nakarang araw, ang Cessna Caravan 2081 ng PCG, isang multi-role fixed-wing aircraft, ay nagsagawa ng isang regular na maritime domain awareness flight sa Ayungin at Sabina Shoal at natuklasan nila ang presensya ng Chinese Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi niya na habang papalapit ang PCG Cessna Caravan sa airspace ng Sabina Shoal, nakatanggap ito ng isang hindi malinaw na radio challenge sa parehong wikang Ingles at Chinese. Ngunit agad namang rumisponde ang eroplano ng PCG at inutusan ang Chinese Coast Guard 5304 na umalis kaagad sa lugar. Sa buong Maritime Domain Awareness Flight na nasabing PCG aircraft, sinabi ni Tariela na patuloy itong nag-issue ng radio challenge sa parehong CCG vessel at mga pinaghihinalaang Chinese militia vessel na nasa loob at paligid ng Ayungin at Sabina Shoal. Sinabi niya na mga pinaghihinalaang Chinese maritime militia vessel ay inatasan na agad na umalis sa exclusive economic zone ng Pilipinas at binalaan na hindi otorisado ang mga ito na manatili sa Ayungin at Sabina Shoal. Sinabi ni Tariela na ipinadala rin ng mga piloto ng PCG sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal ang patrol data at mga obserbasyon nito at tiniyak nito na patuloy na magbibigay ng suporta at tulong ang PCG sa mga tauhan ng Philippine Navy. Idinagdag na nasabing opisyal ng Philippine Coast Guard ng presensya ng China Coast Guard sa Ayungin at Sabina Shoal ay kinompirma ng kanilang Automatic Identification System signature. Alright, so mga babae, no? Ayun, anong masasabi ninyo, no? Dito sa mga nangyayari na to sa West Philippine Sea, no? I-comment nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yun, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.